Hello guys, Ugok Anime PH nga pala. Ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang Chapter 2 ng Dragon Ball Hawkeye. Pero bago nga ang lahat ay mag-like na nga kayo sa ating video para lagi kayong updated sa mga Dragon Ball content. Bago ko simula ng chapter na ito ay mag-recap nga muna tayo sa last chapter. Sa last chapter nga ay nagpatawag ang Grand Priest ng meeting sa lahat ng mga angels at God of Destruction. At sa meeting na ito ay pinapasama nga ng Grand Priest itong dalawang mortal na si Goku at Vegeta. Dito na nga papasok ang Chapter 2 ng Dragon Ball Hawkeye. At sa unang panel nga ay napunta ang scene dito sa Zenos Palace kung saan ay nandito na nga ang lahat ng mga angels at mga God of Destruction ng lahat ng universe. At sa moment na ito ay dumating na nga din itong si Lawi sa lokasyon kung saan magaganap ang termination meeting. Sa mga oras na ito ay masayang ang binati ng dalawang Zeno itong si Goku na agad namang kinamusta dito ni Goku. Dahil nga dito ay nagulat nga ang lahat ng mga angels at God of Destruction sa mga ginagawa nitong si Goku. Dito nga ay nagtaka itong si Goku at sinabi nito kay Vegeta na bakit nga daw mukhang nagagalit sa kanila ang mga ito. Sagot naman dito ni Vegeta at sinabi nito na malamang, sobrang mangmang mo, kung maari nga daw ay huwag na nga daw itong maingay at pinapagulo lang daw ni Goku ang sitwasyon dito. Habang si Biros naman ay inis na nga dito kay Goku kasi hindi nga daw ito nagbibigay ng paggalang sa mga nakakataas sa kanila. Sa mga oras na ito ay magsisimula na nga ang meeting nila, kaya agad namang sinabihan ni Grand Priest ang lahat ng candidates na maiwan na nga daw muna ang mga ito sa kasalukuyan lokasyon nito at ang mga mentor naman daw ay maaari nang umalis sa gitna. At sa moment na ito ay nagsimula na nga si Grand Priest na magsalita dito, sinabi nga nito na, alam naman daw niya na nasabi na nga daw ng mga mentors na mga ito ang dahilan kung bakit sila nagsagawa ng meeting, na tinawag na termination announcement. Kung saan ito nga ang oras para pumili ng isang God of Destruction na maaring ipalit sa dating God of Destruction. Ang mortal na napili namin ay ang pinakamalakas sa lahat na pwedeng maging candidate sa posisyon na ito ay walang iba kung hindi si Goku at Vegeta. Salita naman dito si Goku at sinabi nito na bakit nga daw sila ang napili, mas maraming pa nga sa kanila ang mas malakas pa, katulad nga daw ni Jiren at Toppo. Sagot naman dito ni Grand Priest na para nga daw masagot nga ng patas ang katanungan ni Goku, ay ipapaalala nga lang daw niya na si Goku nga lang daw ang nag-iisang mortal ang nagsasagawa ng training sa isang angel. Ito nga daw ang isang mga requirements na kailangan sa posisyon na pagiging God of Destruction. At sa lakas naman daw ni Jiren ay alam naman daw nila na dati pa lang ay nakakapag-training na ito sa isang God or sa angels. Tapos itong si Toppo naman daw ay naghahanda na din para nga palitan si Bellman. Sa mga sinabi nga ni Grand Priest ay hindi nga ito naintindihan ni Goku. Si Vegeta naman ay nagsalita dito at sinabi nito na sa totoo nga daw ay wala naman daw talaga siyang balak na maging God of Destruction, pero tatanggapin ko ito kung ito lang ang nag-iisang paraan para magpatuloy ang training ko dito kay Whis. Dahil nga sa sinabi dito ni Vegeta ay natuwa nga dito si Grand Priest. Salita nga ulit si Grand Priest at tinawag nga nito si Whis para nga utusan itong tawagin ang dalawang Zeno para ipakilala nga dito ang dalawang mortal na maaaring maging bagong God of Destruction. Pero sa point na ito ay nagsalita nga dito si Whis at sinabi nito na speaking of Goku nga daw, may idadagdag nga lang daw siya about dito. Si Goku nga ay isa sa mga malalakas na warrior, kaya nga daw nitong magamit ang totoong lakas ng Ultra Instinct na hindi nga daw kayang magawa ng lahat ng God of Destruction. Pero sa kasamaang palad ay hindi nga daw fit sa pag-uugali ni Goku ang pagiging God of Destruction. Dahil nga sa sinabi ni Whis ay parang nahiya na nga dito si Goku. Salita nga ulit si Whis dito at sinabi nito na si Vegeta naman daw ay walang kakayahan na gumamit ng Ultra Instinct technique pero ngayon nga daw ay pinag-aaralan na nga daw nito ang Hawkeye. Si Vegeta nga din daw ay malakas na warrior at kung ikukumpara nga daw ang ugali nitong si Vegeta kay Goku ay talagang malayo nga daw ito. Si Vegeta nga daw ay talagang seryoso at nag-iisip nga daw ito bago gumawa ng isang bagay kaya para nga daw sa kanya ay fit nga daw kay Vegeta ang maging isang God of Destruction. Dahil nga sa compliment na narinig ni Vegeta dito kay Whis ay sinabihan nga nito si Goku na siya nga daw ay mas magaling talaga dito kay Goku. Sa moment na nga na ito ay nagsalita nga dito si Grand Priest at sinabi nito na based nga daw sa mga information na sinabi ni Whis ay kailangan pa nga din daw na magsagawa ng botohan sa lahat ng gods at angels, kung sino nga daw sa dalawang mortal na yan ang magiging God of Destruction. Pero after nito ay si Zeno pa nga din ang magbibigay ng final decision para sa pagpili ng bagong God of Destruction. At sa moment na ito ay nagsimula na nga sa pagboto ang lahat ng God of Destruction at angels. After nga ng ilang minuto ay nakaboto na nga ang lahat, at ang resulta nga nito ay 24-0 favor nga dito kay Vegeta.
Kaya nga si Vegeta na ang bagong God of Destruction. Dahil nga dito ay niyabangan na naman ni Vegeta si Goku dahil siya na nga daw ang bagong God of Destruction. Dito nga ay sinabi na nga ni Grand Priest sa dalawang Zeno na si Vegeta nga daw ang best option para nga sa pagiging bagong God of Destruction. Pero sa kasamaang palad nga ay hindi nga dito pumayag si Zeno at mas gusto nga nitong gawin God of Destruction si Goku na talagang nagpagulat sa lahat. Dito nga ay nagsalita nga itong si Grand Priest at sinabi nito na hindi nga daw siya ang nagsuggest nito, ang pagiging God of Destruction nga daw ay tungkol lahat sa pagsira. Sagot naman dito ni Goku na pwede daw bang mabuting God of Destruction na lang siya, yung tipo nga daw na walang kinalaman sa pagpatay at pagsira ng planeta. Si Vegeta naman dito ay nagsalita nga din at sinabi nito na nonsense nga daw ang lahat ng ito, kaya lang naman daw napili itong si Goku ni Zeno kasi nga kaibigan niya ito. Sa moment na ito ay nagsalita nga dito si Goku at sinabi nito na saan universe naman daw siya ilalagay. Salita nga dito si Grand Priest at sinabi nito na sa 12 na God of Destruction nga daw ay 4 nga lang daw ang nakakagawa ng magandang trabaho, ito nga daw ay sila Arak, Jin, Likir at Iwan. At ang iba nga daw ay napapabayaan na nga daw ang trabaho nila. Sa point na ito ay nagulat nga ang lahat ng God of Destruction na hindi nabanggit ni Grand Priest. Sa moment na ito ay nagsalita na nga itong si Grand Priest at sinabi nito na after nga daw ng mahabang refleksyon ay nakapagdesisyon na nga daw sila, si Champa nga daw ang maaalis sa posisyon ng pagiging God of Destruction. At sa mga oras na ito ay pinapunta na nga ni Grand Priest sila Champa at ang kasama nito sa gitna. Dito nga ay nagsalita nga ulit si Grand Priest at sinabi nito na napabayaan niya daw nitong si Champa ang universe na nasasakupan nito. At isa pa nga daw ay ang pag-attempt nito na gamitin ang Super Dragon Ball para sa sarili nitong kapakanan. May iba pa nga daw dahilan kaya nga daw tatanggalin na si Champa sa pagiging God of Destruction nito. Sagot naman dito ni Champa na alam na naman daw niya na mangyayari nga daw ito sa kanya, pero ano na nga daw ang kasunod na step nito. Sagot nga dito ni Grand Priest na after nga daw masagawa sa kanya ang pagtanggal ng divinity ay hindi na nga daw magiging immortal itong si Champa, magiging normal na mortal na nga lang daw ito. At after nga daw matanggal ang divinity nito ay maaaring nga daw itong pumili ng planeta sa Universe 6 kung saan ito mamumuhay. Dito nga ay sinabi ni Champa na kung pwede daw sana ay sa planetang Earth. Ito namang kasama ni Champa na Kaioshin ay magagaya na din dito kay Champa kung saan ay hindi na nga din itong magiging immortal, mamumuhay na nga lang din ito bilang isang mortal. At sa moment na nga na ito ay sinagawa na nga ni Zeno ang pagtanggal ng divinity ni Champa. After nito ay inutusan nga ni Grand Priest si Vados na ihatid nga daw si Champa sa Universe 6 na agad namang sinanayunan dito ni Vados. Salita nga dito si Vados at sinabi nito kay Champa na ito na nga daw ang huling beses na sila ay magsasama. Pero dito nga ay nainas lang itong si Champa sa sinabi nitong si Vados. Sa moment na ito ay mabilis na nga umalis ang tatlo dito para nga ihatid si Champa sa Universe 6. Salita nga dito si Grand Priest at sinabi nito na ngayon nga daw ay wala na si Champa ay si Goku na daw ang magiging God of Destruction dito, ngunit ang process nga daw nito ay aabutin ng 3 araw kung oras nga ng Earth ito ay days, dahil nga daw matatagalan pa ito ay maaring na nga daw na magsibalik ang lahat ng gods at angels sa mga universe nito. At ang lahat nga ng mga God of Destruction at angels nga dito ay mabilis na nag-alisan. After nga makaalis ng mga angels at God of Destruction ay mabilis ngang lumapit sila Zeno dito kay Goku at balak na ng mga ito na makipaglaro dito kay Goku. Pero si Goku nga dito ay nagsalita at sinabi nga nito na siya nga daw ay may mga bagay pa daw na kailangan gawin, lalo na pinili siya ng mga ito na maging God of Destruction, ngayon nga daw ay magpapalam na muna siya sa mga ito. Salita naman dito ang dalawang Zeno at sinabi nito na okay nga lang daw, magiging immortal na naman daw itong si Goku kaya magkakaroon na nga daw ito ng madaming oras para makipaglaro sa kanila. At sa moment na ito ay uuwi na nga muna sila Goku sa planetang Earth kasama nga sila Whis. At sa kabilang banda ay napunta na nga ang scene dito sa planetang Earth kung saan ay nakarating na nga sila Goku sa lokasyon nila Bulma. Magkakasama nga dito sila Bulma, Chi-Chi at sila Trunks. Dahil nga dito ay nagulat nga si Goku bakit nga daw nandito ang asawa niya. Dito pala ay magsasagawa sila Chi-Chi ng party home para nga dito sa pagbalik ni Goku sa planetang Earth. Sa moment na ito ay sinabi nga ni Beerus na sila nga daw ay sasama sa party na gagawin ng mga ito. Salita naman dito si Bulma at sinabi nito na bakit nga daw nandito sila Beerus. May nangyari daw bang problema? At bakit nga daw parang ang bilis na kauwi ni Goku?
Chi-Chi naman ay nagulat nga kasi nga hindi nga sila handa sa pag-uwi ni Goko kaya nagtataka nga ito kung bakit nga daw ngayon ito umuwi. Dito nga ay masayang sinabi ni Goko kay Chi-Chi na siya nga daw ay isang God of Destruction na at siya nga daw ay mai-assign sa ibang universe. After ngang masabi ni Goko ang kataga na yun ay talagang kinagulat nga ito ni Chi-Chi at nawalan pa nga ito ng malay. Sa kabilang banda naman ay after nga masabi ni Goko ang balita about nga sa pagiging God of Destruction niya ay agad namang sinagawa ni Bulma ang emergency party dito sa Capsule Corporation. Atin nga makikita dito ang lahat ng Z-Warriors na masayang nagdidiwang ng isang party. Habang masayang nagkakainan sila dito ay nagsalita nga si Goko at sinabi nga nito kay Chi-Chi na hindi naman daw talaga niya gustong maging isang God of Destruction, dapat nga daw talaga ay si Vegeta ang magiging God of Destruction, ngunit sa kasamaan palad ay pinili nga daw siya ng Xenos para maging God of Destruction. Salita naman dito si Bulma at sinabi nito na ayaw mo pala maging God of Destruction, sana ay tumanggi ka. Sagot naman dito ni Goko na kung tatanggi nga daw siya ay paano nga daw niya malalaman ang nangyayari sa labas ng ating universe. Salita naman dito si Chi-Chi at sinabi nito na ngayon nga daw ay may tunay na trabaho na nga daw itong si Goko, trabaho na bagay nga daw dito kay Goko, kaya tingin nga daw niya ay mas okay nga daw ang magiging trabaho nito kaysa magtrabaho nga daw dito sa Earth. Salita naman dito si Gohan at sinabi nito na masaya nga daw siya na tinanggap nga daw ng mama niya ang desisyon nitong si papa niya, pero siya nga daw ay duda sa papa niya kasi nga daw ang trabaho ng pagiging God of Destruction ay mahirap kaya baka hindi ito magawa ng papa niya ng maayos. Salita nga din dito si Biros at sinabi nito na sang-ayon nga daw siya sa sinasabi nitong si Gohan, hindi nga daw bagay kay Goko ang trabaho nito, mas bagay nga daw ito kay Vegeta, ngunit wala naman daw silang magagawa kasi nga si Lord Zeno nga daw ang pumili dito kay Goko para kuhain ang posisyon ng pagiging God of Destruction. Dahil nga sa mga pinag-uusapan dito nila Goko ay sinabi nga dito ni Trunks na natalo na naman ba si Papa kay Goko. Sa sinabi nga ni Trunks ay nainis nga dito si Vegeta at sinabi nito na hindi nga daw siya natalo, kaya huwag nga daw itong maingay kung ayaw nga daw nito na mag-grounded. Sa moment na ito ay tuloy nga lang sa pag-uusap dito sila Goko. Salita nga dito si Bulma at sinabi nito na kung ito nga daw ay magiging God of Destruction ay kailangan nga daw nitong sumira ng planeta at pumatay ng mga mortal. Sagot naman dito ni Goko na alam naman daw niya, kasi nga sinabi na daw sa kanya ni Grand Priest na ang mga God of Destruction nga daw ay ang trabaho ay ang pagwasak at ang pagpatay ng mortal. Pero sa totoo lang ay gusto kong iwasan ang mga bagay na yon hanggang maaari. Salita naman dito si Gohan at sinabi nito na dahil nga daw God of Destruction na itong si Papa niya ay sigurado nga daw na may makakasama itong isang Supreme Kai. Sagot naman dito ni Goko na ngayon nga daw ay wala pa siyang idea dito, pero noong mga oras nga daw na tinanggal itong si Champa sa pagiging God of Destruction ay automatic na nga din daw nawala ang kasama nitong Kai Ocean. Kaya baka nga daw siya ay walang makakasamang isang Kai Ocean. At sa moment na ito ay pinaliwanag nga dito ng kasama nilang kay Goko ang about nga sa Supreme Kai, ang Supreme Kai at ang God of Destruction ay magkakonekta nga daw ang buhay ng dalawa na ito, kaya nga daw nang si Champa ay natanggal sa pagiging God of Destruction at nawala na nga daw ang divinity nito ay nagsuffer nga din daw ang Supreme Kai nito, kaya bukas nga daw ay magkakaroon na nga si Goko ng Kai Ocean after nga daw ng ritual nito. Salita naman dito si Goko at sinabi nito na paano nga daw pipili ng Supreme Kai ang mga ito. Sagot naman dito ni Kai Ocean na madami nga daw way para pumili, ngunit ang sasabihin na nga lang daw niya ay ang angkop sa sitwasyon nila. Dito nga daw ay masasali ang Kaiju Tree ng Universe 6, kung saan ay kukuha nga daw sila doon ng Golden Fruit para nga daw maging Supreme Kai ng bagong God of Destruction. Salita naman dito si Vegeta at sinabi nito na Kaiju Tree. Sa point na ito ay nagpaliwanag nga ulit dito si Kai Ocean, ang mga Kai Ocean nga daw ay part daw ito ng Shinji race, ito nga daw ang common fruit na nagbigay ng buhay sa kanila pero ang golden fruit nga daw ay talagang rare, at doon nga daw siya nagmula. Dagdag pang sabi nito na ang Kaiju Tree nga daw ng Universe 6 ay may golden fruit na ito nga daw ang magbibigay ng bagong buhay. Sa mga sinabi nga dito ni Kai Ocean ay nalito nga dito si Trunks at sinabi nito na nagmula pala kayo sa mga prutas. Si Goten naman dito ay agad na tinanong ang mama niya kung paano daw ba siya nabuhay sa mundo na ito, sagot naman dito si Whis at sinabi nito na madali nga lang daw. Pero sa mga oras na ito ay sumigaw nga itong si Chi-Chi at sinabi nito kay Whis na huwag nga daw nitong sasabihin sa mga yan at mga bata pa nga daw yan. Dito nga ay tumawa lang si Whis. Sa point na ito ay nagsalita nga ulit si Goko at sinabi nito na kung nagmula nga daw ang mga ito sa isang prutas ay paano naman daw bagay na bulok ang bunga. Ano daw ang mangyayari? Dito nga ay salita itong si Kai Ocean at sinabi nito na mapupunta nga daw ang mga ito sa Demon Realm.
Katulad nga daw ni Dabura. Sa mga sinabi nga dito ni Kai Ocean ay nagulat nga dito sila Goko. Sa moment na ito ay nagsalita nga dito si Biros at sinabi nito na tapos na nga daw ang party, ngayon nga daw ay kailangan na nilang umalis. Dito nga ay naghanda na nga sila para sa kanilang pag-alis. Bago nga umalis sila Goko dito ay nagtanong nga si Chi-Chi dito at sinabi nga nito na kung magagawa pa daw ba ni Goko na makabisita dito. Salita naman dito si Whis at sinabi nito na si Goko nga daw ay may kaalaman na about nga daw sa isang God of Destruction, at alam naman natin na si Goko na ang bagong God of Destruction at magkakaroon na siya ng bagong kapangyarihan. Kaya ang sagot dyan ay hindi na nga daw makakabisita si Goko sa planetang Earth. Pero hindi naman yun magiging ganun katagal. Ang nakakabata ko kasing kapatid ay masyado talagang strict lalo na sa training. Ngunit sa tingin ko naman ay papayagan itong si Goko na dumalaw dito sa planetang Earth. Depende na lang din kay Lord Biros. Dahil nga sa sinabi ni Whis ay salita nga dito si Biros at sinabi nito na wala nga daw siyang pakialam, si Goten ay nagsalita naman dito at sinabi nito na pwede daw bang sumama siya dito sa papa niya para mag-training. Sagot nga dito si Whis at sinabi nito na hindi nga daw yun pwede sa kadahilanan na sa ibang universe na nga daw si Goko. Sa moment na ito ay salita naman dito si Goko at sinabi nga nito kay Goten na gumawa nga daw sila ng kasunduan, mag-training nga daw si Goten hanggang ma-reach nga daw nito ang totoo nitong lakas at para kung makakabalik ako ay sasamahan kitang mag-training. Agad naman itong sinanayunan ni Goten. Lahat nga ng mga malalapit na kaibigan dito ni Goko ay personal nang nagpaalam muna dito kay Goko para sa matagalang na pag-alis nito sa Earth. Habang si Vegeta naman ay nagsalita dito at sinabi nito na kahit nga daw God na itong si Goko ay hindi pa nga daw dito matatapos ang kanilang rivalry. At dito nga ay nagngiti lang si Goko at mabilis na nga silang umalis dito kasama itong sila Whis.